Magandang araw mga kaibigan. Medyo sad news itong pag-usapan natin ngayon. Ito po update sa latest na karahasan na ginawa ng China sa Ayungin Shoal. Kawawa ang ating mga sundalo. Ito po sa GMA Integrated News. China Coast Guard seizes PH guns in latest Ayungin encounter. So, napabalita na may banggaan. So, China ang unang nagpalabas ng balita. Ang armed forces natin, sabi lang niya is misleading daw yung mga pahayag ng China. Mabuti na lang itong GMA, mayroon siyang source. So ito, according to sources. Sabi ng source ng GMA, yung latest na banggaan, 7 sundalo, including one who had his finger cut off. Wow, grabe. I don't know kung ilang fingers. Nawalan na ng daliri ang ating sundalo. So, 7 sundalo ang nasaktan. Ang isa naputulan ng kamay. At saka ang baril, 8 high-powered firearms ay kinumpiska ng Chinese Coast Guard. According to sources ng GMA. And then, isang rigid hull inflatable boat were punctured. Binutas. Yung 4 pa daw, kinumpiska. Hindi na bigay. Kaya lang, later on, through negotiations, ni-release pa rin ng Coast Guard. Okay? So, ito, maraming sources ng GMA, the first source, sabi, the AFP deployed 6 vessels from different entry points for the resupply, but none reached Ayungin Shoal due to China's aggressive actions. Malala ninyo, last time, nag-airdrop yung resupply, So, I think 4 packages yung in-airdrop through parachute. Ang 3 nakuha ng ating mga sundalo. Ang isa, nakuha ng Chinese Coast Guard. Nung makita nila na pagkain, ay tinapon. Kasi ang inaayawan ng Chinese Coast Guard, yung magdala ng construction supply. Okay. So pagkatapos yung pangyayari ngayon, nagsabi ang Chinese Coast Guard na pwede man kayo mag-resupply, sabihan nyo lang kami. Parang magpaalam ba? Ayaw. Hindi kami magpapaalam. That's our exclusive economic zone. Yun ang stand ng gobyerno. So ito, ibang strategy na naman. 6 vessels ang ginamit from different direction para mahirapan yung Chinese Coast Guard sa pag-block, Kaya lang, according to the source, lahat, yung 6 vessels na yun, na prevent ng Chinese Coast Guard, walang nakarating sa Ayungin Shoal. So, ibig sabihin, maraming sakyanan ng Chinese Coast Guard na nandun. Kasi nakayanan nila na yung 6 from different direction is nahuli. So, kung nahuli, ayun, ang Chinese Coast Guard, they boarded itong vessels na ito. At yun na nga, nasaktan na yung 7 sundalo, naputulan pa ng kamay ang isang sundalo natin na Philippine Navy. At nakunan pa ng 8 high-powered firearms. Grabe, This is a different approach by the new Western Command which triggered China. Di ba? Yung Western Command, nung nandyan si Vice Admiral Carlos,
Walang problema. Kasi marunong si Vice Admiral Carlos. Pag-uusapan nila paano. Nagkaroon ng resupply na flawless. Then mamaya, may mga matatapang dyan. Yun na. Na-trigger ng China. So itong diskarte ng bagong Western Command Chief, baka matanggal na naman ito. Kasi, umaangal ang China eh. Ano pa? Ito, ang rason ng China, bakit nila ginagawa yun? Kasi, meron na silang batas sa China na the Chinese Coast Guard can i-enforce nila yung law. Kasi inaangkin ng China talaga yung teritoryo na ilang. Kanila yan. Okay? So, ang United States, ano ang ginawa dito? Kasi, ang Pangulo natin, umasa ng todo sa Amerika na tutulungan tayo. So, ang ating mga kasundaluhan, trabaho nila na i-resupply ang mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Kaya lang, lumalabas ngayon, hindi natin kaya yung Chinese Coast Guard. Kasi, nakumpiskahan na tayo ng armas eh. Naputulan na ng daliri yung sundalo natin. Hihintayin ba natin na mamamatayan tayo dyan dahil dito? So dapat, kung talagang ang US tunay nating kakampi, bakit hindi nila tayo samahan sa pag-resupply? Yun ang akin. O ano ang reaksyon ng US dito? Salita lang. Parang SONA. Speech only, no action. Ito, nagsalita ang US Ambassador kuno in a statement on X, yung dating Twitter. US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson said, the US condemns. Anong nagagawa ng salitang condemns? The US condemns the PRC's aggressive, dangerous maneuvers near Ayungin Shoal, which caused bodily injury, damaged Philippine vessels, and hindered lawful maritime operations to supply food, water, and essential supplies to personnel within the exclusive economic zone. Yun po, salita. Condemn. Territorial natin yan, territorial water na dahil within our economic exclusive zone. So, dapat lang na huwag nating isurrender ang ating rights. Kaya lang, let's face reality. Kaya ba natin? Hanggang kailan yan? Kaya ba natin ang China? Kung tayo-tayo lang. This incident only shows na mahina pa tayo. Kung tapang, nandun ang tapang. Kaya lang, superpower ang ating binabangga. Kaya, dito na natin matitesting yung sinasabi ng US na ironclad commitment. Kailan nila tayo sasamahan sa resupply? Kasi kung sasamahan tayo ng US Coast Guard pa, US Navy, tignan natin kung anong mangyari. May nabasa akong balita. Magkakaroon na naman ng joint naval drills. US, Australia, Japan, Philippines. Naval drill. Okay lang yun. Yes, mag-drill kayo dyan. Kaya lang, ang nakataya yung kalagayan ng ating mga sundalo, kailangan nila ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Bakit hindi nila gawin ang drill? Basta ang nakikita kong solusyon para maipaglaban natin ang ating karapatan dyan sa ating Ayungin Shoal. Pakitaan tayo ng aksyon nitong ating mga alyado. US, Japan, Australia, samahan nila ang resupply. Bawal ba yun?
O takot lang sila? So, yun ang tanong. US, bakit hanggang condemnation lang? Dito na, magkakaalaman na. Again, tingnan lang natin. Panahon ni PRRD, meron ba, nawala ba yung ating exclusive economic zone? Wala naman na. Wala naman tayong isinorender na teritoryo. Kaya lang, diskarte. Nagpababa o nagpaubos, ano lang, ang Pangulo. Walang ganito noon. So, alin ang mas magandang foreign policy? I'm sorry, mas gusto ko pa rin yung kay PRRD. Hindi sa ngayon na nagtapang-tapangan ang ating gobyerno na wala namang kawawa ang ating mga sundalo. Hintayin pa ba natin na may mamamatay na sundalo natin yan? And then, kung nakunod, hindi sana mangyari, mamatayan tayo. Sabi ng presidente, i-invoke niya na yung Mutual Defense Treaty. It's an act of war. Tanong, talaga bang makikipagyera ang China? Ay, makikipagyera ang US sa China nang dahil lang sa economic exclusive zone ng Pilipinas? Namatayan tayo ng isang sundalo? Oh, wake up, sabi ng mga US military officers. Grow up, wake up, Filipinos. The US is just using you as a tool para sa laban niya sa China. So, kawawa ang ating mga sundalo, pinapasubo ng isang foreign policy architect na sobrang tapang na ngayon kawawa ang kanyang mga sundalo. Sana ma-resolve ito sa mapayapang pamamaraan. Gayahin ninyo yung nangyari nung nakarang administrasyon para walang gulo. Basta, wag nating ito kasi masyado nang dumikit ang administrasyon sa US, kaya naiinis na yung China. Kaya ito, nasaan na ang matapang na foreign policy architect ng ating bansa ngayon?